Welcome to my vlog. Ayun, for today's video, bali gagawa tayo ng transformer ng ito, JBL na subwoofer. Mag-rewind tayo ng transformer para dito sa my JBL. Itong JBL na ito, pinadala lang to dito sa atin. Yan, galing probinsya pa ito. Nakailang gawa na ako nito, guys. Na sa mga subscriber follower ko diyan, alam nila yan na ilang beses na ako gumawa nito. Yung itong klaseng unit, yung JBL, kadalasan kasi nito nasisira yung power supply niya. Ayan, JBL na bar 3.1. Ito naman, JBL na anong modelo nito? Nakalagay kung anong model eh. Ayan, parehas ito. Sira yung power supply niya. Ayan, sira ito. Ito nga sinubukan na nilang i-forware Yan, pero hindi siya umobra. Ako naman, ang diskarte ko rito, hindi ko na nire-repair yung power supply niyan. Ayan mga yan, hindi ko na nire-repair yan. Yung supply niyan is switch mode power supply or SMPS. Ang gagawin natin dyan para mapakinabangan pa or magamit pa natin is i-convert natin ng transformer. Yan, transformer. Baliwalay na lang natin yung video. Ngayon, ito yung ilalagay natin ng transformer. Ang problema nito, wala yung katawan. Sabi ko kasi sir, wala yung katawan. Nasa probinsya daw, kaya board lang pinadala. Sabi ko sa kanya, mahirapan tayo mag-setup yan. Sabi niya, bahala na lang daw siya mag-diskarte. Basta importante, kapagana siya. Yan, bali dalawa ito. Dalawang transformer din yung gagawin natin. Ito, meron tayong transformer na sa mga generic na mga amplifier ito. Yan, binaklas ko na yung secondary niya. Nakabaklas na yung secondary. Bali, magre-rewind ako ng panibago. Yung supply na nakalagay dyan is 36. Yan, 36 yan. 36. Ibig sabihin yan, 36 volts yung lumalabas dyan. Para hindi kayo malito niyan, ayun yung capacitor yung tingnan nyo. 50 volts yung capacitor niyan eh. Plus light yung camera natin Yan. Ayan 50 volts yan. Hindi makita. Ayan 50 volts yan. 50 volts yung nakalagay dyan. Ibig sabihin yan, nasa 36 volts yung capacity, yung supply na pumapasok dyan. Yan ang nakalagay sa chopper. 36. Ibig sabihin yan, 36 na halos na sa 4 ampere. Yan. Sa ngayon, ito pasok yan. Ito mga nasa kaya na sa mga 4 to 5 ampere nito. Medyo awkward lang kasi nga ganito mangyari. Pero wala kang magagawa kundi gagawin mo talaga ito. Kasi wala ka namang makuhanan ng itong supply eh. Kaya, convert na lang. Mas matibay pa ito. Against dyan. Yan, kahit palitan mo yung power supply niyan, kahit i-repair mo yan, di tatagal yan. Mga ganyang klaseng transformer, wala yan. Dito matagal. Unlike dito. Ito, matibay ito. Hindi, marami na akong ginawa nito. Marami ng ganitong ginawa natin. Yung taga-Pampanga na ginawa natin. Yung mayor rin dito, pinagawa sa atin. Yung sa mga Bombay natin. Basta may mga ilang gawa na tayo na okay naman. Epektibo naman siya. Okay, magre-rewind tayo ng transformer. Ito ngayon ko rin gagamitin natin. May 220 na siya na nakabang, siyempre. Kasi binaklas na natin yung primary niya. Bali, secondary na lang yung ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Ayun, dahil 36 yan, ipapalabas natin dyan, siguro mga nasa around 30. 30 o 28 volts. Ipan nyo na, totalin nyo talaga. Medyo mahina ako sa mathematics eh. Yung 28 times 1.414, yung sagot niyan, yun yung magiging kadikit dito. Kahit di mo sa exactly yung 36, basta wag lang lumagpas tayo ng 36. 30, under nga yan eh, kahit basta gagawin ko lang na ibang video yan. Kahit di numaba yung walang kwentang vlog natin. Tapos itong wire na gagamitin natin, yung wire na, balak ko sanang dodoblihin para tumaas yung amperahe niya. Kaso makapal naman yung wire gamit natin eh. Gauge number 16. Mataas na yung amperahe nito. Kasi kung manipis na ng wire, balak ko sana ng dalawang wire yung pagsamahin natin. Kaso lang, medyo makapal naman ito, number 16. Mataas na yung amperahe nito. Taas na yung amperahe na lalabas. Ngayon, ipapalabas natin is 28. 28.0 lang. Bali, split type lang siya. Take note split type. Hindi siya naka-center top. Kasi supply ito is split lang yan. 0.28 lang. So, ang gagawin natin, 0.36 pala. Sorry. Ang gagawin natin is 0.28, easy lang. Mga ganun lang. Ngayon, simulan na natin.
So ngayon guys, bago natin simulan itong pagre-rewind ng transformer, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ang bell button sa gilid para updated ka sa masusunod na video na i-upload ko. Yan, pagre-rewind dyan guys, yan lang, ibubuhol mo lang muna yung unang tali, tapos dire-diretso lang, ikot ng ikot. Pero ako, diskarte ko dyan, ikot muna ako ng mga 10. Tapos pagka 10, saka ako magsusukat ng voltahe kung ilang voltahe na yung lumabas sa 10. Tapos saka ako siya i-multiply sa magiging kalabasan sa target ko na voltahe. Ayan, ikot lang ng ikot. Tapos diskarte, span by span. Kumbaga, ikot ka ng 5 ikot. Tapos laktaw, space, tapos 5 ulit. Kumbaga, span by span. Yan, tulad yan. 5. Bali 10 ikot na yan kasi 5 kada span. Yan. Tapos magsusukat ka muna ng voltahe. Yan, lalagyan muna natin ng outlet yan para may pa-plug natin. Medyo nag-voice over tayo ngayon dahil maingay dun yung magawa ng kalsada. Nandiyan dyan camera kaya mag-voice over muna tayo. Kaso maingay pa rin. Dito to sa bahay, maingay yung anak ko. So ngayon, sukatan natin. Bali 10 ikot yan. Yung target natin is 26 to 28 volts. Yan, sit nyo lang yung tester nyo. Ako, ginagamit ko dyan is digital. Mas maigi yung digital kasi accurate siya. Labas niya, tingnan nyo yung tester. 3.9. Halos nasa 4 volts yung 10 ikot. Ibig sabihin, ang magiging kalabasan dyan is halos nasa 2 ikot, 1 voltahe. Ayan. Ganon yung magiging kalabasan yan. Kasi 10 ikot ka, 3.9. Halos, kumbaga halos lagpas 2 ikot, 1 voltahe. Ayan, dire-diretso na. Yan lang naman yan Kapag sumobra, di bawasan. Kapag kumulang, dagdagan. Ganoon naman. Mas madali yung pagre-rewind ng toroid core kaysa sa EI core. Ito kasi, kapag kulang ka, dagdagan mo lang ikot para umabot dun sa may target mo na voltahe. Pag sobra ka, babawasan mo lang. Hindi ka unlike sa EI core na kapag sobra ka or kulang, ang hirap magbaklas kabit ng EI core na EI na lata niya. Ito kasi bilog to dire-diretso lang kasi yung core nasa loob. Ayan, dire-diretso lang ikot. Kahit na hindi ganun kaganda yung pagkaikot mo dyan, ang importante dyan is pasok yung voltahe. So, sabihin na bonus na lang yung magandang pagka-rewind talaga siyempre. Pero ang importante dyan kasi, ang sikreto dyan is nasa primary. Kailangan yung primary mo is pasok talaga sa 250. Kaya atin naman na yan, yung yung primary dyan is, dyan na yan Kumbaga, yung secondary na lang yung ginawa natin. Ayan, dire-diretso lang. Gauge number 16 ang ginamit ko. Mataas na rin ang pirahe niyan. Siguro nasa 5 ampere, mga ganun. Kasi maliit lang naman na core yan Core yung ng 502 ng mga generic. Yan, dire-diretso lang hanggang sa mapuno mo siya. Yan, tatansyahin mo lang. Yan, ikot lang ng ikot, siyempre. Tapos, ang pangtuwid ko dyan is gamit kayo ng basahan. Yung iba gumagamit ng gloves para hindi masakit sa kamay. Pero kapag lagi ka naman nagre-rewind na puro na kalyo yung kamay mo matibay na yan. Pero gamit ka ng basahan para pag hinila mo siya, paunatin mo yung wire, siyempre hindi mainit sa kamay. Yan, dire-diretso lang. Kada span yan, 5 turns per span, kumbaga. Ganun lang kasimple yung pagre-rewind ng transformer. Dire-diretso lang siya. Tsaka mas madali yan kasi isang wire lang. Hindi katulad sa may toroid, sa may EI core. Yung EI core, kailangan 2 sabay doon. Kasi kung hindi, pwede rin isa doon kasi split type lang naman 1 voltahe lang yung kailangan. Kung 2 is sabay. Ito pwede rin naman 2 sabay dyan para mas mataas yung amperahe. Pero malaki naman yung wire Ibig sabihin, kahit isa lang, pwede na. Mataas na yung amperahe nyan. Yan, dire-diretso lang hanggang sa mapuno. Ako bira lang ako mag voice over guys Kasi sanay ako sa on the spot ng salitaan. Pero kailangan gawin ngayon kasi maingay yung
gumagawa ng kalsada malapit sa may shop natin. Kaya kailangan natin mag-voice over. Kahit pa paano, may guide ko kayo or may bibigyan ko kayo ng ideya kung paano maggawa ng transformer. Hindi man ganoon ka galing yung pagpapasada natin, kahit pa paano, katiting na ideya, nabibigyan ko kayo. Pinas forward lang natin para hindi na mabaiwalang kwentang vlog natin. Yan, diretso lang, ikot. Tapos, pagdating na sa dulo, pwede na kayo magsukat niyan. Yan, sa mga avid follower subscriber natin, maraming salamat sa suporta nyo. Sa mga nag-share ng video natin, maraming salamat. Yan, binibilang-bilang ko pa kung ilang span yan. Nakalimutan ko na kung ilang span yan. So ngayon ipa-plug in natin kasi meron ng outlet yan. Saka natin sukatan. Yan, easy. Syringe lang yung tester nyo sa may easy. Yung ginagamit ko talaga lagi pag nasa transformer is digital kasi accurate yan. Yan, dulo-dulo lang ng wire. Ilan na siya? Yan, 25 na. Kulang pa. Siguro mga 3 o 4 na ikot pa yan. Para pumasok sa 26 na target. 28 pwede sana yung 28. Kaso nga lang, baka sumobra tayo sa 36 kapag tumaas yung voltahe kasi hindi ito naka-regulated natin putulin ito. Putulin ito, tapos lalagyan ng shrinkable tube, tapos wire, abang. Bali ito na yung magiging natin. 0.26. Ito na yung 0.26 para magiging pasok sa may 28. Hindi baling kumulang tayo na konti. Wag lang sumobra sa may voltahe na kailangan doon. Ngayon, lalagyan natin ng wire ito, abang. Tapos babalutin na natin. Pambalot natin, piring cotton tape, pwedeng ito, kahit ito na lang yung pambalot ko. Electrical tape, pwede yan. O meron kayong, ano ba tawag yun, yung mylar tape, pwede yan. Basta ma-insulate lang ito. Sa ngayon, ibabalutin ko lang muna ito. Sa pagbabalot naman guys, yan, bali bago nyo siya pala balutin, lagyan nyo muna ng terminal na wire. Ako gamit ko dyan sa ordinary wire lang din naman, pero gamit kayo na yung copper wire. Kasi kapag aluminum, baka katagalan mapupudpud siya. Yan. Tapos gamit kayo ng shrinkable tube. Yan, dudugtong nyo lang yung wire, yung abang kung tawagin. Tapos hihinang nyo. Saka nyo pasukan ng shrinkable tube or spaghetti tube, pwede yan. Basta yung tipong matatakpan lang siya. Kung wala kayong spaghetti tube or shrinkable tube, kahit electrical tape, masking tape, pwede yan. Basta yung tipong ma-insulate lang siya or matatakpan siya na wag lang silang magkadikit. Yan. Ano ang gagawin mo dyan? Shrinkable tube, pasukin mo lang yung sakto yung papasok yung shrinkable sa wire na abang natin. Yan lang. Tapos diretso, napaka basic lang na trabaho ng ganito na yung pagbabalot na. Kaysa yung sa kanina na nagre-rewind ka is medyo mahirap kasi kailangan mo ng pwersa. Ano ba nangyari, madam? Hindi na. Basta pasok, labas, pasok mo ng hindi na kaya na. Hindi na rin yung pwedeng gamitin electrical, cotton tape, ano ba yun? or ito, tawag nila dyan yung hindi kasi dami ko na kasi sa TV dyan. Pwede yan. Ako, wala akong ganun, wala. Cotton tape, cotton tape. Kaso lang, nakabili na nila mga 200 lang yan. lang ginamit ko. Nakabili na nila mga 200 lang yan. Kasi kalakal na sila kasi yan. Kasi yung panel kasi hindi na-repair yan. Ito pa, konti na lang yung kaya ang labasan yan, magiging kalakal na labas yan. Diretso lang. Kakahuyin lang. Try mo siya baka, pero tansya ko magano yan, hanggang 300 siguro. Matakpan nyo ng pambalot. Okay, sige. Yan. Para hindi siya basta-basta magagasgas once na idilagay na dun sa may loob, sa may casing niya, hindi magagasgas yung wiring. Yan. Diretso lang, ikot lang ng ikot. Hanggang sa mapuno yan. Hindi tayo ganun kasanay mag-voice over, pero kailangan natin mag-voice over. Yan, dire-diretso lang, pampahaba ng oras. Yan, bali, kung pala ito guys kapag nabuo ito, abangan nyo, merong sa isang video naman na gagawin natin kung paano naman natin ito i-connect sa may nasa module na or nasa power supply na, kung paano na natin siya convert wiring
abangan nyo na lang. Kasi iniwalay ko lang yung video dahil hahaba yung oras natin. I-skip nyo lang yan. I-skip nyo lang, hindi naman napapanoorin ng buo eh. Dahil sa haba ng oras. Kaya iwalay natin. Iba yung pagre-rewind. Iba yung pagdudugtong doon sa may mismong power supply na. Yan, kung paano siya i-convert, di ba? O yan, tapos na. Tapos na siyang balutin. Ayun. Ayan, abang na. O, yan na siya. Tapos, siyempre, sukatan natin ulit. Mamaya, nagkagasgas yung wire nung binalot natin, magkaroon ng shorted. Or baka mamaya walang voltahe na lumabas. Yung supply na target natin kanina is nasa 26 volts lang. Yan, 26.6 pwede yan. Pero kapag may load yan, bababa yan. Mga nasa 24 o 25 lang yan. Ngayon, gugwintahin natin guys. Bali, 26 times 1.414. Ang sagot niyan is, yun na yun. Nasa around 34, 35 VDC na yun. Napasok na sa supply natin. Bali, ikakabit na lang natin dyan. Iwalay na lang natin yung video. Ayun, promotion muna tayo bago magtapos. Siyempre, shop natin, always on Laguna, 24/7. Sa mga gusto magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, pakita mo yung button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.